Bago tayo magsimula, nais muna nating pasalamatan ang isa nating viewer na si Beverly Nyadawa para sa movie request na ito. At dahil sa kanyang kahilingan, ang ating ire-recap ngayon ay ang isa sa mga pinaka-iconic at pinakamahusay na Western movies na nagawa kailanman. Ang Once Upon a Time in the West. Isang kwento ng paghihiganti, kasakiman, kapangyarihan at pagbabago sa panahon ng Wild West. Kaya bago natin simulan, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Click Now Recaps para sa mas marami pang movie recaps. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Isang misteryosong lalaki na laging may dalang harmonika ang bumaba mula sa tren sa isang maliit na bayan sa Wild West. Ngunit hindi siya naparoon para maglakbay. Naroon siya para hanapin ang isang lalaking matagal na niyang gustong patayin. Kasabay nito, isang buong pamilya ang walang awang pinaslang sa kanilang ranch. At ang trahedyang ito ang magsisimula ng isang madugong laban para sa lupa, kapangyarihan at paghihiganti. Habang hinihintay ng tatlong armadong lalaki ang pagdating ng tren, bumaba ang isang misteryosong estranghero na may hawak na harmonika. Agad niyang napansin na may masamang balak ang mga ito. Nang malaman niyang hindi nila kasama ang taong hinahanap niya na si Frank, nauwi agad sa isang barilan ang kanilang pagkikita. Sa loob lamang ng ilang segundo, lahat ng kalaban ay bumagsak. At tanging ang misteryosong lalaki lamang ang nanatiling nakatayo. Samantala, sa ranch na tinatawag na Sweetwater, abala si Brett McBain at ang kanyang mga anak sa paghahanda para sa pagdating ng bagong asawa nito. Ngunit hindi nila alam na may paparating na panganib. Biglang sumulpot si Frank kasama ang kanyang mga tauhan at walang awang pinatay ang buong pamilya. Maging ang pinakabatang anak ay hindi rin pinatawad. Dumating naman sa bayan si Jill McBain. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng kanyang asawa. Ngunit pagdating niya sa Sweetwater, sinalubong siya ng mga kabaong ng kanyang bagong pamilya. Dito niya nalaman na lahat ay pinatay. Lalong naging komplikado ang sitwasyon nang may ebidensyang naiwan sa lugar na tila nagtuturo sa kilalang outlaw na si Cheyenne bilang salarin. Ngunit nang magkita sina Harmonica at Cheyenne, mariing itinanggi nito ang mga paratang. Naniniwala rin si Harmonica na may ibang tao sa likod ng krimen. Habang sinisiyasat nila ang nangyari, unti-unti nilang natuklasan ang tunay na dahilan ng massacre. Hindi pala basta walang silbing lupain ang Sweetwater. May natatagong mahalagang tubig sa lugar. At dahil paparating na ang riles ng tren, magiging napakahalaga ng lupang ito sa hinaharap. Ang mayamang negosyanteng si Morton ang gustong makakuha nito. Ngunit nagkaroon ng sariling ambisyon si Frank at nais niyang angkinin ang lupa para sa kanyang sarili. Dahil si Jill na ngayon ang legal na may-ari ng Sweetwater, siya ang naging pangunahing target ng kanilang mga plano. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Jill. Tinulungan siya ni Harmonica at Cheyenne upang maipagpatuloy ang plano ni McBain na magtayo ng istasyon sa Sweetwater. Kung matatapos nila ito bago dumating ang tren, mananatili sa kanya ang buong lupain. Ngunit habang lumalapit ang araw ng pagdating ng riles, lalo ring umiinit ang labanan sa pagitan ni Frank, Morton, Harmonica at Cheyenne. Matapos ang sunod-sunod na pagtataksil at madugong bakbakan, halos lahat ng tauhan ni Frank at Morton ay napatay.
Maging si Morton ay namatay rin habang unti-unting naglalaho ang kanyang pangarap. Sa huli, nagtungo si Frank sa Sweetwater. Alam niyang doon magtatapos ang lahat. At doon niya muling nakaharap si Harmonica. Sa wakas ay nabunyag ang dahilan kung bakit matagal nang hinahabol ni Harmonica si Frank. Noong bata pa siya, pinatay ni Frank ang kanyang nakatatandang kapatid sa isang napakalupit na paraan. Pinilit niyang pasanin ng batang Harmonica ang bigat ng kanyang kapatid habang nakasabit ito sa lubid. Habang nangyayari iyon, may harmonica sa kanyang bibig. Nang bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa, tuluyang namatay ang kanyang kapatid. Mula noon, isinumpa niyang balang araw ay paghihigantihan niya si Frank. At matapos ang maraming taon, natupad din ang kanyang pangako. Sa kanilang huling duelo, mas mabilis si Harmonica. Bumagsak si Frank at bago ito tuluyang mamatay, isinuksok ni Harmonica ang lumang harmonica sa kanyang bibig bilang paalala ng kasalanang ginawa nito noon. Matapos ang lahat, umalis si Harmonica. Ngunit bago pa man sila makalayo, bumagsak si Cheyenne. Hindi alam ng lahat na malubha pala siyang nasugatan sa nakaraang bakbakan. Doon nagtapos ang buhay ng outlaw na minsang itinuring na kriminal, ngunit naging tunay na kaibigan. Habang papalayo si Harmonica, dala ang katawan ni Cheyenne. Dumating naman ang tren sa Sweetwater. At sa wakas, nagsimula na ang bagong buhay ng bayan na matagal nilang ipinaglaban. At doon nagtatapos ang kwento ng Once Upon a Time in the West. Isang klasikong pelikula na hindi lamang tungkol sa barilan at mga outlaw, kundi tungkol din sa paghihiganti, pagbabago, at pagtatapos ng isang panahon sa Wild West. Maraming salamat muli kay Beverly Yadao para sa movie request na ito. Kung mayroon pa kayong gustong ipa-recap na pelikula, i-comment lamang sa ibaba. At maaaring ito na ang susunod nating itampok. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang kapanapanabik na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na movie recap. Ito ang Click Now Recaps.